Good morning, Philippines. Hello, world. Alis na po kami. See you soon. Thank you for watching. Once again, this is Alon. Have a good day. God bless. Happy Sunday, everyone. Welcome to Love Lines. Right, paalis na po kami. I'll see you soon. Simba kami sa tungko. Thank you for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you and you are God. Beautiful creation. See you. God bless. Ay, umuulan. Ayan. Ang aking ginangan. Konting ang tao. Kaya ka pala gusto magsimba rito. $10:30 mas kami. Ka-decorate na itong simbahan. 10:30 na palang next. Right. Konting nakatao kasi may nagsisimbang gabi. Walang arko. Bebe. Marami na pansin na po ninyo na yung mga sanong pinagbibiwag natin ang pabanalan, umaaraw ng pamatayan ang karamihan sa mga dahilan. O kaya, kung mag-iba yung mismong petsa ng kamatayan nila, yung araw kung kailan nilipat yung mga labit sa ilang simbahan. O kaya, mayroong mga ilanginan kung kailan sila nagbababuhay. Pero sa lahat po ng mga banal na pinagbibiwag natin, tatlo lamang po yung pinagbibiwag natin yung aktwal na kapanganakan. Kasi mas mahalaga, para po sa karamihan, yung kapanganakan nila sa langit. Pero sino po ba yung mga tatlong pakikapanganakan sa daigdig pinagbibiwag natin? Sa Ebanghelyo na pakinggan po natin ngayon ayon sa Lucas, pinagsama-sama po ang tatlong taong yun. Siyempre, pinakauna po sa kanila, wala namang pwedeng tumapat sa kanyang kabanalan ay ang Panginoong Yesus. Tandaan po natin, siyang pinakabanalan sa lahat at puhan ng lahat ng kabanalan. Kaya nga, natural lang na sa kanyang kapanganakan, pinagmahanggan natin sa panahon ito, ipagdiriwag natin. Ang ikalawa pong banal na pinagdiriwag natin ang kapanganakan ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria,
tinanong sa kanya, banal na banal. Pinag-iwaw mo namin kung ikaw ang labang siya. At yung panghuling tao na banal na pinag-iwaw namin ang mapamanakan sa daigdig, walang iba kundi sa Bautista. Kung ang Panginoong Jesus sa simula pa dahil Diyos siya, banal na banal. Kung mahal na Birhen Maria, pinabanal sa kanyang pagiging. Ang propeta namang sa Bautista, pinabanal sa puntong ito nung binalaw siya ng mahal na Birhen Maria. Kaya nga po nung pinanganak siya, banal na rin siya agad. Nilinis na siya agad sa pagkakataon na kinig niya ang pagbati ng mahal na Birhen Maria. At bilang tanda na kanyang pagkilala sa presensya ng Panginoon, ang buong sabi sa sibig ito, siya'y lumunda o nagagalaw sa buwan. Mga kapatid, napakahalaga po ng tatlong ito sa kasaysayan ng ating kalikasan. Dahil ang tatlong ito, sila po yung ating dapat na ginagaya sa ating paglaliti sa daigdig. Alam mo, pwede na sabihin ay Father, hindi naman tayo si Lord, hindi naman tayo si Mama Mary, at lalong hindi rin tayo pwede kakulang kay Bautista. So, unang tinignan po yung reaction natin. Pero tandaan po natin, ano ba ang common sa kanilang tatlo? Bagamat iba-iba siyempre ang atas ng kanilang pag-aaral. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesus ang salitang nagkataong tao, ang salita ng Diyos. Si Maria naman, siyang unang disipulo na nakinig sa salita ng Diyos. At mismo sa Elizabeth sinabi sa kanya, siya'y pinagpala dahil nanay siya ng pinahayag ng Diyos sa kanyang pagbubuhat. At itong si Juan Bautista naman, ang kanyang unang misyon, ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe ng pagbabago na ating nagpakinggan sa maunang linggo sa panahon ng Pedro. Ano po pinatutungulan mo ngayon dito? Silang lahat, malaki ang kaugnayan sa salita ng Diyos. Tayo po kaya, dinidibigyan ang salita ng Diyos sa ating buhay o nananatili na makawala lang itong epekto sa atin. Isipin po ninyo, sa dami ng pagkakataon ng inyong Ebanghelyo pinakakayag sa inyo, natulad na buhay na tayo sa Panginoon ng salita ng Diyos na nalagay sa kanyang kabuuan. Tumulad na rin po kaya tayo sa mga Birhen Maria ng pinakakayag na salita ng Diyos natin o pinananalingan natin mabubuhat. O katulad ni Juan Bautista, pag pinakakayag ng salita ng Diyos, lumunod na din ba tayo sa kagalakan? Maraming beses na tayo nagsisimba, pero kung papansin po nyo, ang tingin namin sa Ebanghelyo, parang ba yung mapakulit-ulit na lang. Pero kung aminin natin po sa ating mga sarili, kahit naman ilang beses na ipahayag ng Ebanghelyo, parati po tayo ay makikita ng bago. At sa punto mong ito, ng salaysay ng visitation o pagdalaw mahal na Birhen kay Elizabeth, pinaraman po sa atin, dumadalaw ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng salitang minamahal. Pag-uwi po natin kaya pagkatapos ng isang ito, matutulad kaya tayo sa tatlong banal na ito ng salita ng Diyos ang pinakahawakan sa atin. Tandaan po natin, silang lahat pinagpala, yung isip kanila, pinagkakalikan ng pagpapala. Tayo din po na natin ito ngayon, nakatanaw ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya sana kung pinakahayag ang kanyang salita, huwag lang natin papasukin sa ating tenga at palabasin sa kanila. Lahat po ng pinakahayag sa misa, nanggagaling sa Diyos mismo. Nabanggit ko na po dati sa inyo, hindi ko alam kung nakakalaala nyo, na wala naman pong lingkod sa misa na nagpapahayag ng salita na sinasabi niya kanya ang salita na sinasabi niya. Lahat po ng lektor, sinasabi nila sa dulo ang salita ng Diyos. Pagi ang pari, sinasabi niya sa dulo ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi po sasabihin na sinasabi ko galing sa akin. Pag sinabi ko po yun, ako na lang sa Panginoon. Pero hindi ko po pwede yun. Ang dapat natin sinasama ang Panginoon. Ano na rin mapatutunayan ng Diyos ang bumarang sa akin sa isa? Mismo si Santa Elizabeth, sinabi niya, sino ang upang dalawin ng ina na natin Panginoon? Sa akin po kasi sa wikang Pilipino, aniwan na natin yung po yung Diyos pinang Panginoon. Pero sa kwento pong ito, Santa Elizabeth po ang unang-unang nagsabi na ang daladalang sanggol ng Mama Mary sa kanyang sinapunan ay ang Panginoong Diyos mismo. Yung title po kasing Panginoon o Kurios, ina-address lang po yan sa Diyos o kaya sa isang akin.
Hesus, isang Diyos at isang hari. Ayaw po kaya, nasasabi din ba natin yan, na sino tayo upang dalawin ng Panginoon? Madalas pa pag nangyayari ang feeling natin, dapat lang na dalawin tayo ng Diyos. Dapat lang na magbigyan tayo sa ating kahilingan, at kapag hindi na pagbibigyan, naglaban po tayo sa Kanya. Kinilalang mo ang Santa Elizabeth na hindi siya dapat na dalawin. At sana yung kanyang attitude ngayon, siya ay ating dalhin sa tuwing tayo nagpupunyon. Hindi po ba bago tayo tumagal ng pupunyon, sabay-sabay natin inuulit yung winika ng isang senturyon na binabago natin ayon sa ating kalagayan. Sinasabi natin, Panginoon, hindi yung dapat na magpatuloy sa iyo. Pero tingnan niyo po nangyayari sa atin pag nagpupunyon tayo. Marami sa atin feeling privilege, feeling entitled. Madami sa atin nagpupunyon, di naman nag-umpisan. Pero ang mga nagpupunyon, may alis na pangutang ng kapit-bakay niya sa kanyang anak. Pero ang mga kuminsan nagpupunyon, akala mo ito, umuha ng kapatid. Feeling natin, karapatan kong makuha ang Panginoon. Hindi po gano'n. Lahat po tayo dinadalaw niya dahil sa kanyang magandang loob. Kaya nga po ang tawag doon, pagpapala. May napapala tayo, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa kanyang magandang loob. Sana po mga kapatid, sa bawat sandaling tayo nagsisimba, yung magandang bubulot natin sa Ebanghelyo na pakinggan natin ngayon natin sa Lord. Kaya po tayo tumatanggap ng panalangin yun, hindi dahil mabait tayo, kundi kinikilala natin sa kabila ng hindi natin pag-ikarapatan, may gusto at matanaw at nakikipisan sa atin. Sana po katulad ng panalangin kay Maria, dahil hindi natin ang Panginoon sa iba. Sana maging magpapala tayo sa kabila ng ating pagkukulang at kaya. Victoria sila. Tapos na ang misa. And Victoria yung choir. Ay, choir. Yan. Pupuntahan namin si Mama. Punta ka kay Mama. Choir. Nagpapapicture. Kasi maganda yung art. Art, star. Na binyag time. Hinihintay ko si Mama na lumabas. Galing doon. Yun, Pasko na. Wala akong dalang shade. Ano ba yan? Ito muna. Lumisok. Ako hindi mag-ano ng soap. Ay, hindi pala si Mama pwede lang Hindi ako soap. sa soap. Kasi Meron ba? Tubig walang ano malit yelo. lang ko ng lomi soup, corn soup. Sa kanila. May mushroom fish fillet, yung salt chop soup. Oh, yun. Kaya na yan. Ito.
Doon na ako. Ay! Video pala. Ay, mali. May Nine, happy 70th birthday. May you have many, many more birthdays to come. More candles to blow. Gaya ng sabi ko, stay beautiful and stay healthy. Yan. God bless po. More blessings to come. Ayun. Sana marami ka pang birthday na you celebrate kasama pamilya. Sana makasama din kami. Sana tapos na itong pandemic at makasama namin kami sa'yo. Celebrate mo lang birthday. Happy birthday po. God bless. Dito kami sa Sapori. Kinakainan natin dati. Maraming salamat po. Ninang. God bless, God bless. And, yeah, praise God. Umabot kayo ng 70. Sana abutin pa kayo ng 100 years. More than 100 years. Lang po. God bless. Happy birthday. Love you po. Mama. Saan galing yan, nanay? Happy birthday, Nini. Happy 70th birthday. More birthdays to come. God bless. Love you. Happy birthday, Nini. More birthdays to come. God bless. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday, my Nini. May you have many more birthdays to come. More candles to blow. God bless po. Love you. Mama. Happy birthday, my Nini! More blessings to come. God bless! Paano kaya ako, nanay, ng PWD para sa mata? Kasi yung mata ko lang naman. Seafood Pansit fried rice. Tapos, fish fillet. Yung aking mushroom. Ay, mushroom. Robin corn soup. Yan. Ubi ni Bebe. Tapos, lumi ni Bebe. Alright. Say hi, fans. Alright, chop suey. Seafood. Seafood, ano siya? Fried rice seafood. Tapos, aking Robin corn soup. Fish fillet. Fried rice. Chop suey. Lumi girl. Ube. Dessert. Okay, kain na tayo. Ayan na si Mama. Kain na tayo. Mama, makakain tayo. Yan nga. Ano pa? Takpan si Mama ng bata. Kanin, fried rice, sarapang hipon, fish fillet. Diniretso doon.
Ayan. Makita yung colorful gulay. Sarap yung fish. Pili mo yung green. Yan, maubusin natin lang. Sarap. Yan ang may gulay ko. Baby na mais. Mahal ka dito. Ini apa? Parang
chowpan siya. Excuse me po. Yan, solve na ako. Yan, oh, bitbitin mo na lang na. Thank you. Punta. Paano ko itong salamin? Baka yan na yun. Ito. Ikaw, paano ko ito? Oo. Gumanon ako na yun, parang highlight. Ayan o. Christmas tree. Asan ka na? Kasama ka na dun sa Christmas tree. Ah. Walang post. Nak. Sumpang paganda. Gusto ko yung ano, yung BB cream. Ano pa? Nasa bahay. Uy, dapat. Ha? Sana on na. Uy, hindi ko nga dyan. Alright. Ayun. Egypt. Ang ganda ng Egypt, no? Nasa Egypt ba tayo? Ayun, no? Egypt. Pero doon tayo sasakay sa kanila. Ay! Nakarating na ako. Tatay tayo. Paano kaya nakarating na ako ng Big Ten? Ay! May sasakyan! Gusto ko pang mabuhay ng maaga. Ayun, no? Ito, oh. Saan tayo sasakay? Sasakyan! Sumakay ang dalawa. Naka-beach.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.